Kaya dapat na sila na binigyan ng kahit piso. Dahil naniwala ako na tinaya sila ni Smartmatic noong 2016. Doon sa pakikipagtrabaho ko sa kanila, nalaman ko, personal knowledge ko yan, na tinutulungan sila ng gobyerno ng China. Tinutulungan sila. Yung ambassador dito, yun ang point man ng Chinese government para tumulong sa kanila. So nabuo si Lisa Marcos ng kumpanya na China-Philippine United Enterprise. Lahat ng mga incheck na papasok na negosyo dito sa Pilipinas, dadaan doon sa kanila at kikita sila ng komisyon. Tinulungan sila. Nung nanalo na, pala doon sa opisina ni Lisa Marcos, may Philippine flag ditong malaki, may Chinese flag dito sa kabila. Sa opisina yan ni Lisa Marcos. Dumadaan ako doon palagi. So, nung nanalo na, lumuhod agad si Marcos sa Estados Unidos. Kumbaga, sinaksak niya sa likod ang mga incheck na tumulong sa kanila sa 6 na taon. Kaya ayan, nagwala ang mga incheck. Galit na galit sa kanila dahil sobrang traidor ang mag-asawang ito. Kaya kung makita ninyo mga kababayan, sa panahon ni President Duterte, walang barko ng Pilipinas na binunggo ng mga incheck. Di ba? Yes, Walang naputulan ng daliri. Pero ngayon, bakit violente ang mga incheck sa atin? Hindi yan dahil galit sila sa Pilipino. Personal na galit nila yan kay Marcos. 6 na taon kaming tumulong sa'yo, tapos trinaydor mo kami. That's one story of betrayal. Pangalawa, si Pastor Kibuloy at SMNI. Noong panahon ng kampanya, tinulungan nila. Ito lang yung mainstream media na tumulong sa kanila, tumastos para sa kanila. Anong ginawa nila ngayon? Trinaydor din nila si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Ako ang ehemplo ng personal na pagtraidor ng mag-asawang ito. Kaya ulit-ulitin ko, kung si Lisa Marcos nasa harap ko lang, sinampal na kita kaliwat kanan, paktuba. Sobrang kapal ang mukha mo, Lisa Marcos. Kaya ang tawag ko dito, creature from hell. Kapal ng mukha! Lisa Marcos. Lisa Marcos. Walang konsensya itong babae ito. Purely transactional. O ito ha, ang isa sa kasama ko, si Hubert Guevara. Kasama ko yan sa grupo namin doon. Nagsimpi sa kanila ng 6 na taon. Alam nyo, pinakuha niya ng private jet sa Davao. Kasi si Hubert Guevara naglalaro ng football doon sa Davao. Pinakuha ni Lisa Marcos ng private jet para dalhin sa Malacanang at ipresenta kay Bongbong Marcos, ito yung Senior Deputy Executive Secretary mo. Sa mga tuwid, si Lisa Marcos ang nagdidikta kung sino ang pauupuhin sa gobyerno. Hindi si Pangag Marcos. Yan ang malinaw na patunay na itong nakaupo sa Malacanang ay under the saya over and above. Alam ko, 6 na taong kong kasama yung mag-asawa na yan. Walang masasabi si Marcos pagdidikta ni Lisa Marcos. Yan ang totoo. Kaya ngayon, mga kababayan, ang nagpapatakbo ng gobyerno ay isang taong hindi ninyo hinalal. Yung Lisa Marcos na yan, hindi ninyo hinalal yan. Pero yan ang nagpapatakbo ng gobyerno, umaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya isang rason kung bakit dapat patalsikin si Marcos Jr. dahil walang silbi. Ang tawag ko nga sa kanya, flower pot ka lang dyan sa Office of the President.
manikin ka lang Marcos Jr. Kasi ang asawa mo naman ang totoong nagpapatakbo ng lahat ng bagay. Correct! Oh. Balik tayo kay Hubert Ibarra. Wala pang 2 taon. Tinimote niya, tinapon sa SEC. Wala pa 1 buwan na heart attack bigla. Oh, you see? For me, that's another act of betrayal. Ako, pininta kay Smartmatic. Oh, para dagdagan yung boto ni Marcos noong halalan. Kasi nga, si Inday Sara expected na mataas ang boto. Yung 32 million ni Inday Sara, totoong boto niya yan. Walang manipulasyon yan. Ang kay Marcos, ulitin ko, 6 kaming technical na mga tao na nagpustahan doon sa headquarters. Pinakamataas na pusta namin, 24 million lang ang boto ni Marcos. Tingnan mo. Paglabas ng resulta, 31.8 million. Ang So lupit. in other words, pinagdagan nila para dumikit kay Inday Sara. Grabe. Kasi po, kung 32 million si Inday Sara at 24 million lang si Marcos, edi si Inday Sara ang titingalain nating leader, di po ba? Tama! Takot si Lisa Marcos na matanggal. Kasi balak na niyang manatili sa Malacanang. Ang asawa muna niya ngayon, tapos sisirain nila si Inday Sara para isingit si Tambahudas, tapos sa 2034 ang anak na naman niya ang magpresidente. Ang lupit, no? Papayag ba kayo na 18 taon si Lisa Marcos maghahari-harian sa ating lahat? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So itong ating pagpupulo ngayon, itong pagtitipon natin, this is beyond Pastor Kibuloy. This is beyond kay OJC. Ako nga, nagpapasalamat ako, nakita ko yung mga kasama ko sa Region 8, Tacloban City. Andyan sila. Ang kasama, ang kaibigan ng masa. Oh, hindi yan kay OJC. Hindi yan Pastor Kibuloy. Ordinaryong Pilipino yan na gustong lumaban para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. That's the reason why we are here. I am not here. I am here dahil may issue tayo kay Marcos. Totoong issue na apektado ang lahat ng Pilipino. Una, minanipula ni Marcos ang kanyang eleksyon. Pagkikipagkonsabahan, nasa affidavit ko yan ha, sino pa ang salaysay yan? Si Roger Alejandro Piñati Martinez. Sino ito? Presidente ng Smartmatic. Anong nangyari? Kinasuhan sa Florida ng bribery, violation of the Foreign Corrupt Practices Act. 25 years ang kulong niyan. Ang kakunsaba ni Lisa Marcos kinasuhan ngayon sa Amerika. Oh. Ngayon, mamanipulahin nila, balak nilang tanggalin si Inday Sara. Huwag tayong pumayag. Impeach nila si Inday Sara. Ngayon pala, manindigan tayo. Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Again, this is also beyond Inday Sara. Tandaan ninyo mga kababayan, si Inday Sara lang ang tanging lehitimong hinalal ng taong bayan. Kasi ang boto niya hindi minanipula. Hindi tulad ni Marcos na manipulado ang kanyang boto. Kaya we have to rally behind the true leader of this country. Si Marcos, impostor lang yan. Kaya nga hinahamon ko itong mag-asawa, sobrang kapal ng mukha ng mga bangag na ito. Yung lalaki, national drug addict. Yung babae, national drug pusher. At pinapakita ko sa inyo na hindi ako takot
tawaging drug addict at drug pusher si Marcos Jr. at si Lisa Marcos. At hinahamon ko itong dalawang mag-asawang ang kapal ng mukha. Kasuhan niyo ako doon sa sinabi kong minanipula ninyo ang inyong eleksyon. Sige, hinamon ko na itong mag-asawa nung Lunes pa. Hindi naman ako kinasukan. Pinapadispar nila ako. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya bilang abogado. At 3 na po yung disbarment ko, may pang-4 pa. Yung 3, nauna nung nagsalita ako sa Maisog Rally. Yung pang-4 dahil sasampalin ko raw si Lisa Marcos. So sabi ko kay Lisa Marcos, sige, pag sinagot ko yung pang-4, idetalye ko doon kung paano mo minanipula ang Korte Suprema. At ito, ang kakunsabo ni Lisa Marcos, bago to. Ang kakunsabo ni Lisa Marcos na manipulahin ang Korte Suprema ay si Justice Lucas Bersamin, yung Executive Secretary ni Marcos. Ngayon ko pa lang yan pinangalanan para palapit na tayo dyan. Si Chief Justice Lucas Bersamin, ang Chief Justice ng Korte Suprema, si Lisa Marcos at kakunsaba on the other hand, para manipulahin ang desisyon ng Korte Suprema at paupuin si Marcos bilang Vice President doon sa protesta niya. O sige, subukan mo, Lisa Marcos. Ididetalye ko yan at malalaman yan ng buong sampayan ng Pilipino kung kaano ka kakarapal at kaano ka kauhaw sa kapangyarihan. Natalo na nga yung asawa mo. Ay, namuulan na. Wala mo pa na makaupo. Yan ang totoo. Siyempre, alam ko yun. Dahil ako ang inutusan niya. Nangyayari sila. I'm right in the center of it all. Ang problema lang ni Marcos, hindi niya ako kayang bayaran at hindi niya ako kayang takutin. Tandaan niyo mga kababayan, lahat ng taong may puso, may kaba. So huwag mo akong takot-takutin dahil may puso ka rin at may kaba ka rin. Mga kababayan, huwag nating bitawan ang isyu laban kay Marcos. Minanipula ang eleksyon, pangag ang mag-asawa, ayaw natin na drug addict ang mangumulo sa atin. Gusto nyo ba yan? Kung drug addict ang nasa Malacanang, ano na lang kaya mangyayari sa ating mga kabataan? Sa inyo at sa akin. Anong kinabukasan meron tayo kung pangunguluhan tayo ng mga walang matino na utak? At totoo nga, personally, walang matino na utak si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. Take it from me, kasama ko sila ng 6 na taon. Kaya mga kababayan, ito ang issue natin laban kay Marcos. Itong pagluhod-luhod niya sa Amerika, dahil natakot siya na tatanggalin siya ng mga Amerikano. Palagi niyang sinasabi sa amin dati, the Americans removed my father. That's his deep-seated insecurity. Kaya pala. Sa pagluhod-luhod niya sa Amerikano, we provoke China. Pero may interes si Marcos. Kapag magkagulo, he will declare emergency rule, walang eleksyon, Marcos pa rin. So Nako. ganyan mga kababayan ang kalkulasyon ng mga hinayupak na ito. Kaya manindigan tayo, dalhin natin ang ating mga kababayan, mga kamag-anak dito para dumami tayo at sa tamang panahon, pawiin muli natin ang kapangyarihang binanipula. Maraming salamat.